Ayan po ang ating isisigang isdang dorado. Dorado ba ito? Isdang dorado. Mahal po yan dito, guys. Yung isa makarel. Yung isa makarel. Sinamahan lang namin kasi Dalawa pala yun. dalawa siya kasi para Baka kulangin. kulangin para may kakainin pa kami bukas ng umaga. Isisigang namin siya at ayan ang aming Ricardo. Ayan guys, ang isasabaw namin sa sinigang na isda ay yung pinaghugasan ng sinaing na bigas. Kasi di ba masarap yan pag yan ang isasabaw mo sa sinigang. So nung nagsaing ako, bago ako magsaing, hinugasan ko muna siya ng madaming beses. Tapos yung pangatlong hugas, ayan na siya. Yan ang isasabaw namin sa sinigang para malasang malasa. Hello, hello, hello! Welcome to Marie Chris and Elle. So, ngayong hapon, medyo maaga na naman umuwi. Today is Saturday. At medyo malamig ang panahon. Springtime dito sa Amsterdam, Netherlands. Pero, feel like winter pa rin. Imbis na dapat, at saka may pandemic, corona naman pala ngayon. Bawal lumabas, bawal pumunta kung saan saan. Pero dati, sa mga ganitong panahon, pupunta na kami sa park. Dahil mainit na dapat ng ganitong panahon. So, ngayon medyo malamig, kaya naisip namin kumain ng may sabaw. Kaya sabi ko sa aking hobby na bumili kami ng ulam. Pumunta kami ng palengke. So, pumunta kami kanina sa palengke. At ang gusto namin dapat ulo ng salmon. Isisigang namin, favorite namin yun. At saka mura lang kasi dito yun. Piso lang. Piso isang ulo. Pero kaso, walang ulo ng salmon. Kaya ito na lang ang aming nabili. Tcharan! Makikita niyo ba? Ang laki, diba? Dorado. Dorado daw itong isdang to. Kasi hindi ko naman alam tawag sa mga isda. Pero sabi, doon nakalagay doon sa palengke. Dorado. Ang laki, diba? Mahal to eh. Kaya 2 peraso lang binili namin. So, dadagdagan na lang namin siya ng makarel. Malaki naman siya yung makarel. Ito yung parang galunggong dito. Kasi walang galunggong dito. Kaya minsan ito yung piniprito namin. Ang sarap. Parang galunggong na rin siya. So, ito po, isisigang natin sa araw na ito. Yes. Leg or 8. Ang sarap kumain. Ang ginawa ko pala, na ipang sasabaw ko sa sinigang, yung bigas, bago nagsaing ako, umaandar na yung rice cooker ngayon. Hinugasan ko siya, yung pangatlong hugas, kinuha ko po yung tubig. So, kulay white siya. Mas masarap daw. Sabi kasi ng lola ko, dati, at sabi rin ng aking asawa, mas masarap yun na yun ang gawin namin sabaw sa aming sinigang. So, kaya ayun, nandoon na siya sa kaldero, kumukulo na siya ngayon. So, mamaya papakita ko sa inyo na kumukulo na at kailangan ko ng hiwain yung isda at gulay para mag-ready na. Kasi pag kumukulo na po yung sabaw, ilalagay ko na yung kamatis at sibuyas. Alam ko yun muna yung unang procedure ng pagluluto ng sinigang. So, tara, let's guys! So, ayan guys, yung sabaw ng sinaing na bigas. Nung inugasan ko, kumukulo na siya ngayon. So, ayan na, ito muna yung apoy. At, ilalagay na natin. Wait a minute. Kailangan na natin ilagay yung kamatis. Ay, tumatalsik. Oh my. Ihulog ko ng kamatis. Oh my God. At yung sibuyas na hiniwa ko kanina. Much better pala na ganyan. Yan. At yan. So, hintayin natin siyang kumulo.
Pag kumulo na siya, kumulo pa yan. Hintayin pa lang siya kumulo. Tapos ihuhulog na natin yung isda. So ngayon, hiwain ko muna yung isda, guys. Takpan muna natin siya. So ayan guys, nahiwa ko na po yung ating doradong isda. Diba? Pinalinis na namin yung sa palengke kanina. Tapos sinamahan namin siya ng mackerel. Horse mackerel ba yan? Tapos yan yung dorado. Malaki siya. So kami lang naman dalawa ng asawa ko. So I think it's enough for us. So pag kumulo na po yun, sabaw na pinakuluan kong sabaw ng bigas, ng sinay na bigas, ilalagay ko na po yung isda. Guys, nilagay ko na yung isda kasi kumulo na siya. So, ayan. Tatakpan natin ulit. Pakukuluin natin siya ulit ng konti. Tapos saka ko siya lalagyan ng gulay. Kasi yung gulay mabilis din siyang lumambot. At lalagyan natin ng pangsigang at ng timpla ng salt. Ano pa ba? Wala na. Pangsigang lang, diba? Tsaka salt. Kasi nandiyan na yung kamatis at sibuyas. Okay. Kulo-kulo muna siya dyan. Ha? Hiwain ko muna yung repolyo. Mahilig kami sa gulay guys. Kaya ayan. Meron ng pechay. May repolyo pa. San ka pa, diba? Napaka-healthy ng ating lulutuin na sinigang na isda. So, lalagay na natin kasi kumukulo na daw yung isda at baka madurog, sabi ng aking asawa. Okay, let's do it. Hala, salita ko ng salita, hindi pala napindot. Ayan, nilagay ko na po yung repolyo. Inuna ko muna yung repolyo kasi medyo mas matigas siya kaysa sa pechay. Kaya yung repolyo muna nilagay ko guys. Palambutin natin konti. Tatakpan natin ulit siya. At hanapin ko na yung sinigang mix ko. Okay. We'll be right back. Ayan guys, kumukulo na ang ating sinigang na isda. Ayan, nilagyan ko na siyang pang-asim. Inubos ko yung isang sachet ng pang-asim kasi gusto kong maasim na maasim. Tapos wala akong siling pang-sigong. Nalagyan ko na lang siya ng siling labuyo. Wow, ang sarap! Diba? Sinigang na isda. Eto guys, yung sili. Wala akong siling pangsigang, kaya siling labuyo na lang. Pwede na rin yan para may anghang ang lasa ng ating sinigang na isda. Siguro nadulog na yung isda ko, no? Hinaan natin. Baka nadulog na. Hindi ko na siya natikman kung wala talaga akong sukat-sukat sa pagluluto kung basta nilalagyan ko lang ng asin, konti. Ayoko na masyado maalat. At ito yung chicharo. Yung nilalagay din sa pansit. Nilagyan ko siya, konti lang siya kasi tira lang yan. Para lang hindi masayang yung gulay. So guys, mamaya kakain na tayo. Luto na rin yung rice. Tikman ko nga. Tikman natin ulit. What's up, what's up? Ready na yung sinigang na isda. Titikman natin ha. Kung mapapamuk-asim ako.
Sarap. Manamis na miss yung isda. Ang sarap kasi yung pinangsabaw namin dito is yung pinanghugas ko, yung hinugasan ko yung bigas. So kaya medyo masarap yung lasa niya, talagang lumasa. At maasim, lagot ako. Kasi ayaw ng asawa ko, sobrang asim. Pero ako, gusto ko yung asim. Ang sarap talaga. Okay na okay. Ang sarap ng kain, lalo na sa ganitong weather na napaka-lamig. Spring, pero feels like winter at medyo naulan po ngayon, guys. So, siguro pwede na siya ngayong ihain. Kukuha na ka ng mga plato, kutsara, at rice. Kakain na kami. Tuloy-tuloy ang pagkulo. Hi. Oh, sorry. You know the students? Oh my lord. You looking for a husband? Sorry, no, it's